ay ng kape, ng patis guys. So bumili tayo, pampalasa din to. So ayan, 11 pesos ito guys. So alam nyo guys, ang hirap i-stretch ng ating budget. So yun. So ito naman guys, ayan, bumili tayo to. By 5 ang kanyang pag-ano. Medyo short yung aking budget, so dapat ang bibiling ko yung by 12 may plus na 1. So alanganin sa sahod, wala pa tayong sweldo guys. So ito is ano siya guys, 5 pieces, so 65 pesos siya. So kape, so ganyan ang ganyan ang buhay ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. So yan, stretch ang budget. So hindi na kasi magluluto guys ng ulam. So yan na yung ating lunch, merienda, ang ating spaghetti. So ito guys is giniling. So yan, bumili lang ako ng halagang 50 pesos na giniling. Just imagine this, 50 pesos, konti lang. Oh, yan, 50 pesos. Pagka medyo alanganin yung sahod, so medyo alanganin talaga yung sahod, the more more tipid. Although hati po kami ng gastusin dito ng aking husband sa bahay. So yun, meron akong mga ibang sinasagot dito sa bahay na yun, talagang ini-stretch ko yung budget para umabot yung aking pera, kasi nga medyo matagal pa yung ating susunod na sahod. So syempre namamasahe pa tayo. So magkano ang pamasahe araw-araw? So guys, welcome po ulit sa aking channel. Disney Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Guys, magluluto po ako ng spaghetti, merienda ng mga bulilit. So, alam nyo guys, ayan, yung mga prices ng ating ngayon ay totally talaga nag-change. So, yun, i-haul ko muna po siya para yan, may idea din po kayo kung magluluto kayo ng ng merienda. Actually, snack ito at saka lunch ng aking mga bulilit. Guys, so ito the same brand of spaghetti yung ating gagamitin. So ito yung brand na ginagamit ko guys. So alam niyo to guys, dati nagsimula lang to ng mga 100 plus. So ayan, 100 pesos, 110, 115. Ngayon is nasa 133 pesos na siya guys. Nandito kasi alaga ko guys, napakakulit nitong aming alagang mabait. So ayan, 133 pesos na siya guys. So merong ibang brand na kilalang brand din naman, nasa parang nasa 109 pesos siya. Merong 109 pesos siya. May sauce na siya. Meron na rin siyang noodles. So yun. At kilalang brand din siya. So ito kasi yung favorite na brand ng mga anak ko. Kaya ito yung ginamit ko. So nasa 133 pesos na siya guys. So yun. Talagang na siya. Nagtaas na ang kanyang presyo. Muna siya nilagay sa gilid kasi yung aking alaga guys, napakahirap guys. So ito guys, ayan, naglalagay din kasi ako nito. So ito 18 pesos siya. So 18 pesos siya, pero lang siya, yung maliliit na sukat yung kanyang size. Pero merong isa guys na yung parang nasa 20 plus, kulang 30 pesos. Yun, mas malalaki yung kanyang So yan naman malasahan lang naman ng konti. Yan, pasok na yan sa ating panlasa. So eto guys, dito ako sa gatas na paka. Alam niyo yung gatas guys, dati may ibang brand akong ginagamit. Yung ibang brand na ginagamit ko is parang nasa lang siya, 25, naging 29 pesos. Ngayon, alam nyo guys, kapresyo niya na itong leading brand ng one of the leading brand ng gata. So parang inintroduce lang siguro nila sa market yun, kasi ngayon magkapresyo na sila nito guys. Nasa 33 na rin ang isang lata. So kung ikaw gagamit or so syempre
syempre dito ka na sa ano, yan, ganitong brand. So yan, sa Alaska. So yan, wala pa rin tatalo sa lasa ng Alaska. So alam niya guys, yung brand na sinasabi kong isa sa inyo na medyo mura, pasok sa budget. So actually nakikita ko siya talaga pag kami mga nagluluto ng ano, mga nag-o-online na yun sa ano, nakikita ko yung ginagamit yung ano na yun. Kaya lang ngayon parang magka-presyo na sila nito, halos magka-presyo. Mas actually parang doon sa isang brand nga mas mura pa ito sa ano. So yun ang kinuha natin guys. So, ano pa ba yung ating mga binili? So, ito guys, sa keso guys. Yung isang keso na ginagamit ko is ano siya, parang, yun, nagmahal na talaga. Totally ang kanyang presyo. So, ito, yan. Ngayon lang ako gagamit ng ganitong brand guys. Ayan, Jersey. So, yeah, Jersey ang kanyang brand na keso. So, ito guys is nasa 50 pesos. So, sa ngayon, siya yung may pinakamababang presyo na keso sa market. Sa nakita ko po, sa nakita ko doon. 50 pesos siya. So, the same din yung kanyang ano, yung kanyang timbang. So, yun. Yung kasing isa dati parang ano, maraming gumagamit noon kasi nga medyo mababa siya. So, parang parehas na rin siya dun sa mga ibang leading brand, known brand ng ano. So, yun. Kapresyo na rin siya. So, ito yung akong gagamitin ngayon sa paggawa ng spaghetti. 50 pesos lang yan, guys. And then, plus yan, ito, bumili tayo ng, ayan, ng kape, guys. Ay, ng kape. Ng patis, guys. So, bumili tayo, pampalasa din to. So, ayan. 11 pesos ito, guys. So, alam nyo, guys, ang hirap i-stretch ng ating budget. So, yun. So, ito naman, guys. Ayan, bumili tayo to. By 5 ang kanyang pag-ano. Medyo short yung aking budget. So, dapat ang bibiling ko yung by 12, may plus na 1. So, alanganin sa sahod. Wala pa tayong sweldo, guys. So, ito is, ano siya, guys, 5 pieces. So, 65 pesos siya. So, kape. So, ganyan. Ganyan ang ano, ganyan ang buhay ng isang ano, ordinaryong pamilyang Pilipino. So, ayan, stretch ang budget. So, hindi na kasi magluluto, guys, ng ulam. So, ayan na yung ating ano, lunch, merienda, ang ating spaghetti. So, ito guys, isa giniling. So, yan. Bumili lang ako ng halagang 50 pesos na giniling. Just imagine this. 50 pesos, konti lang. Oh, yan, 50 pesos. Magkalasa lang na ang ating tawag dito, spaghetti. So, yun. So, ito naman guys, bumili rin ako ng hotdog. So, itong hotdog is, ayan, 50 pesos. So, yan. Ganito, per pack na siya. So, yun. 50 pesos. So, yan, para makapag-ano tayo ng ating spaghetti. Yan. So, ayan ang ano, budget ng ano, isang ordinaryong pamilyang Pilipino. So, ito is 10 pesos. Ayan, ready, ano na to, fried garlic na siya. Ready na siya for use. Ayan, ang ating garlic. So, may mas malaki nito, 20 pesos, guys. So, susunod na lang siguro ako bibili, guys. So, ayan. And then, itong ating mantika, dito ko na lang to binili. Ayan, 30 pesos isang ganito, guys. So, ayan, ang budget ng isang Pilipino. Nyo yun guys, ano tayo, 397 pesos. So yung makakaluto tayo ng 1 kilo na spaghetti pack. So yun, ang sahog lang is 50 pesos na giniling, and then yung ating 50 pesos na hotdog. So talagang ano guys, totally nagmahal na yung mga presyo talaga ng bilihin. So dapat na-stretch natin yung budget. So since yan, snack at saka lunch na ng mga anak ko. So kasi gusto ko dito, pag nandito ako sa bahay, nagluluto ako guys ng mga merienda, para yan, habang nandito sila sa bahay, meron silang madudukot-dukot na mga, ayan, makakain sa bahay. So, para hindi na tayo lalabas, bibili ng mga merienda. So, since nga yan, nagbayad ako ng tuition, so yung bayaran ng tuition. So, alam niyo guys, ang hirap talaga mag-stretch ng budget ngayon. So, talagang iba yung pagtitipid yung ating kailangan. So, dapat yung mga importante lang talaga yung ating gagastusin. So, lulutuin to ng anak ko itong spaghetti, siya na raw magluluto. So, yun, maglalaban naman tayo. So, yun, 397 pesos. So, yun ang isang budget ng ordinaryong pamilya. Wala pa dyan yung talagang regular na ulam. So, wala pa yung mga bigas dyan.
mas maganda sana yung ano nito, yung may mga kasamang free pag bumibili ko. Kaya nga lang kasi medyo short dun sa budget. So alam ko yung iba ginagamit yung may mga bibili ng mga separate na asukal, creamer, tapos yung mga separate coffee. Kaya nga lang kasi ako nga is working po ako. So hindi ko na minsan na monitor kung alin yung walang asukal, walang creamer. So ito kasi pag nakita kong doon sa lagay namin wala na. So bumibili na ako. So yun. Ito kapag nagtitimpla ako guys nito, medyo marami yung tubig na aking nilalagay. So para matalo niya yung tamis. So ako mas okay ako dito na ganito yung bibilin kaysa dun sa separate. Kasi nga pagka hindi mo na monitor, minsan ang nabibili mo kung ano yung meron doon sa bahay. So parang mas naguguluhan ako doon sa ganun. Kaya ito na yung aking binili para ayan, isang na lang, isang timplahan. So alam nyo guys, ang talaga ngayon, kung ikaw talagang yung talagang aktual na pumupunta sa isang grocery, aktual na pumupunta sa isang palengke, alam mo yung yung pagbabago talaga ng mga presyo ng mga bilihin. So yun nga, kapag ikaw naman may kasama sa bahay, so syempre ang niyan yung kasama mo sa bahay. So ang ngayon talaga is yun, talagang nagtaas ang mga bilihin. So yun nga, kagaya ng sinasabi ko is ibayo talagang pagtitipid. So yung mga importante na lang ang ating pagkakagastusan. So yun kasing merienda naman isa talagang part ng ng mga bulilit. Ang merienda kasi talaga isa part ng talaga pamilyang Pilipino. So yan, minsan kasi bumibili kami dito ng tinapay sa May Bakery. So parang gusto ko talaga magluto talaga ng spaghetti ngayon. So ayun, ang sahod kasi ngayon dito sa Pilipinas is talagang hindi naman nag-i-increase. Pagka medyo alanganin yung sahod, so medyo alanganin talaga yung sahod, the more more tipid. Although hati po kami ng gastusin dito ng aking husband sa bahay. So yun, meron akong mga ibang sinasagot dito sa bahay na yun, talagang ini-stretch ko yung budget para umabot yung aking pera, kasi nga medyo matagal pa yung ating susunod na sahod. So syempre namamasahe pa tayo. So magkano ang pamasahe araw-araw. So kananay, nakagaya ko na nagbabudget, nagtitipid. So yung mga sumasahod ng mga regular na sahod na nag-aantay, ayan ng susunod pa na sahod. So ayan, mag-stretch lang po tayo ng budget. So ayan, basta yan, makakaraos din po tayo sa yung mga mahal ng mga bilihin na yan. So ayun, bilang isang nanay na yan, nagbabudget. So yun, thank you for watching. Ayan, nagsishare lang po ako dito ng aking mga experience bilang isang nanay. So ayan, and if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit the red button for the notification ng mga upcoming videos. Ang magandang buhay po sa ating lahat.